Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,733 subscribers. Konti na lang guys, aabot na tayo sa 9,000 subscribers mark. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo sa mga panahon ngayon, lalo na ngayon, no, nagkakaulan-ulan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay dyan sa Maynila. No? Ay, nako, nagsalita na po si Yorme Isko Moreno na ang katapatan daw niya ay nasa tao at hindi sa politiko. Di ba? Pero, syempre, isa sa mga politiko na yon ay si Mayora Hani Lacuna. Ay, nako, talaga, oh my God, nag-uumpisa na ang mga pagsasaboy ng putik, pagpapasama ng imahe ng bawat isa at karakter ni Yorme Isko Moreno. At ito ay nanggagaling sa mga kapwa kasama niya sa City Hall ng Maynila na noon ay taimtim na tinutulungan niya. No? Katulad ni dating Majority Floor Leader, Joel Chua, no, ngayon ay naging congressman at sana naman ay matalo na ito upang naman matikman niya ang pagkatalo sa kamay ni Yorme Isko Moreno, no? Trapo raw si dating Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso kasi tatakbo uling alkalde ng Maynila kakontra ang dating bisi niya. Ngayon ay si Mayora Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Pero bakit naman? Bakit naman? Kasi raw tinalikuran ni Yorme Isko ang kapamilyang si Doktora ng ama nito si dating Manila Vice Mayor Danny Lacuna ang gumiya, naghawi ng landas ni Isko Moreno sa politika ng Maynila. Nako po, wala raw isang salita si Isko na noon na pamamalitan tatakbo ng senador at sa kabila ng pakiusap ni Ate Hani, ito ngayon ay babanggain sa darating na mayoral race sa Mayo 2025. Itinatali ng mga kritiko ni Yorme Isko ang pusod niya kay Ate Hani. Pero kanino ba dapat ituon ng katapatan? Sa dating kakampi o sa taong bayan? Siyempre, obvious naman, dapat yan sa taong bayan. Okay? Ang katapatan dapat ng isang leader ay sa taong bayan at hindi sa politiko. Personal interest yata ang tingin ng mga umuupa kay Yorme at hindi ang kung anong kapakanan ng mamamayang na pinangako ang paglilingkuran. Ngunit wala namang paglilingkod, no? Sa administrasyon ni Mayora Hani Lacuna, kadumi-dumi, kadugyot-dugyot. Noong konsihal siya, tumalikod si Isko sa Marioria upang maitama ang nakikita niyang mali. Ito ay kahit ang katumbas, sabi nga niya ay katapusan ng mga biyayang ipinamudmud sa mga kakampi. Kung trapo ay ang pagtalikod sa mali at ituon ang katapatan sa mamamayang Pilipino, ikinasisiya niya, sabi ni Yorme, na ikapit sa kanya ang tawag na iyon. Kontra siya, sabi ni Isko, sa mga politiko na walang ginawa kundi ang magsalita at ipako ang mga pangako. Tama yun? Ano ba yun? Iyon ang trapo, sabi ni Yorme Isko. Pero siya nung nakaupo sa City Hall, nagawa niya ang mga pinangakong pagbabago. Nakita naman natin yun, no? Hindi lang po Manileño nakakita nun, kundi ang mga karatik lugar, mga taong bumibisita dyan sa Maynila. Ito, pagbibisita ka dyan sa Maynila, binabaha ka. No? Bibisita ka sa Maynila, makikita mo mga homeless na mga tao dyan sa underpass na papuntang Intramuros. Ano ba yan? Intramuros, ang dumi-dumi. Kung nakita niya ang mga may pakinabang at pagbabago na sinimulan niya sa Maynila ay pinagpatuloy ng nakaupo ngayon. Wika niya, baka hindi niya maisipan tumakbo uling alkalde. Tama naman yon. Pero ano ang nakikita ni Yorme Isko? Ang dating maganda, maunlad na Maynila, man din ay tumigil ang ikot at pagyabong. Kung sa musmos, imbes na lumaking malusog, nabansot, namaya at kulang na lang dalhin sa intensive care unit. Ganyan ang tingin ng marami sa Manileño sa syudad na mula sa magiging matipuno at patnubay ni Yorme Isko Moreno, ang Maynila ay kailangan ng isugod sa ICU. Handa lamang siya, sabi ni Cois, handa lamang siya makipag-partner sa niya ay good people, mga tao na may magandang hangad at programa sa kagalingan ng taong bayan. Ang loyalty niya tanging sa tao na magtataguyod ng kapakinabangan ng mamamayan. Sasama lamang po ako doon sa mga taong nasa isip ay
kapakinabangan ng tao, hindi ang kapakinabangan ng mga politiko. Tama naman yan, Joel Chua. Kung mabuti ang isang politiko at tinupad ang mga sinabi at ang mga pangako sa bayan, sasamahan ko sila. Ang nagsasabi ng trapo sila pala ang totoong trapo kasi hindi sila totoo maging sa kanilang sarili. Kung sa sarili mo ay hindi ka totoo, lalong hindi ka magiging totoo sa tao. Sa mga ganyang tao, hindi ako para magiging tapat sa iyo dahil ang katapatan ko ay sa taong bayan, sabi ni Yorme Iskong Moreno. Sa mga sinabing ito ni Yorme, damang-damang frustration niya at iyon din ang kabiguan ng mga hinanakit ng mga taga-Maynila at mga karatig buhok nito. Mapapansin, puro ataking personal ang alam na kabilang ibayo ng politika ng Maynila. Kung naging mabuti raw sana ang mga dating kasama sa City Hall, hindi niya pag-iisipang muling bumalik na alkalde ng Maynila. Pero kung mali, kung hindi mabuti sa Manileño, sabi ni Isko, kahit pa siya ay tinuturing na kapamilya at nakababatang kapatid, sorry po, patawad po, hindi ko kaya maaring samahan. Mas may nakikita siya na mali, hindi magandang ginawa at ginagawa. Kaya ano ang dapat na gawin? Sa paniwala ni Yorme Isko, kung ang isang politiko ay hindi magandang trabaho, tama, dapat na punahin, dapat nasabihan, na baguhin at itama, at kung ayaw magbago, anong dapat na gawin? Dapat hindi suportahan, dapat ay alisan ng kapangyarihan, gumawa pa ng mali. Pagpalpak, itakwil, pagtama, samahan, suportahan. Tatakbo siya ulit alkalde kasi ito ang nakikita niyang makakabuti sa tao at sa nakikita niyang malakas na suporta. Lalo ang malakas na panawagan na bumalik sa Maynila, sino siya upang tumanggi. Tama naman, di ba? Real talk lang tayo, kaya panay ang pakiusap ni Dr. Hani Lacuna, Pangan, na wag nang tumakbo ang kanyang bro, Isko Moreno. O alang yan, yung mga salitang bro na yan, usually man nagsasabi niya na bro ay talagang mga hinayupak, di ba? Pasensya na po Pero basta, ay, nako, kasi alam niya at ang kanyang mga kaalyado, mahihirapan sila na manalo sa May 2025. Yung pagtawag nila kay Yorme na trapo, no word of honor, yun ay pantakip sa kakulangan ng tropa ni Doktora. Kumbaga, smoke screen upang hindi makita ang kanilang kapekean at kakulangan ng serbisyo Manileño. Ang malaking kakulangan nito, ang malaking kapekean, ito ay pupunan ni Yorme Isko sa sandaling siya ay muling maupong alkalde ng Maynila. Tama ang sika ni Yorme Isko. Sa taong katapatan ko, hindi sa politiko. Real talk. Panahon ng mapalitan ang trapo sa Manila City Hall. Para sa inyo, ay nako talaga mga politiko na ito. Anyhow, ano po bang masasabi nyo yan? Yan. Ano po bang masasabi nyo? Okay? Napakadumi po dyan, no? Halos sa araw-araw po tayo nagpupunta ng Maynila, no? Halos last year. Pero kadumi-dumi, kadugyot. Talagang kitang-kita natin. Kitang-kita natin talaga, no? Kitang-kita natin. Saan na ba 'yon? Okay. Ito pala. Yan. Yan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.